wasayan, mapasainyo, bahay ng poon, ang bukal nito, mapuspos lahat ng paririto, laging umunlad, laging lumago, sama-sama tutubuhin ang tahanan ng Panginoon, sama-sama magtitipon sa dambana ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tayo'y tinipon ng Diyos upang sama-sama tayo magpasalamat at mag-alay sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, ang kataas-taasang pari. Sa araw na ito, tayo bilang isang sambayanan dito sa Quiapo ay nagpapasalamat. 36 na taon ang nakalipas ng pinasinayan, binasbasan at itinalaga ang ating bagong altar. Pinalawak ang simbahan upang lalong makapagdiwang, makapaglingkod at magpasalamat ang sambayanan, lalo na ang mga deboto ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ang simbahan, ang katawan ni Kristo. Tayo, ang katawan ni Kristo. Pinagdiriwang din ng buong bansa ngayon ang kapistahan ng unang Pilipinong santo, San Lorenzo Ruiz de Manila. Upang tayo maging dapat makinabang sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Sa lupa'y napayapaan
sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon ay sinasariwa mo ang araw ng pagkakatalaga ng bahay dalanginang ito. Dinggin mo ang mga panalangin ng iyong sambayanan at ipagkaloob mong ikaw ay laging mapaglingkuran dito ng dalisay at sumaamin nawa ang lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay,
malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maaagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawala ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuhang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuhang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuhang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila, mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuhang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuhang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuhang dulot. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos, ayon sa kaloob ng Diyos sa akin. Ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring ilagay
liban sa nailagay na si Hesukristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang trono ko'y kalangitan, daigdig aking tungtungan, templo ko ang sanlibutan. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Samaritana kay Jesus, Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tinugon siya ni Jesus, Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po mga minamahal kong mga kapatid na deboto ng Poong Jesus Nazareno na naririto at kasama natin online. Sabay-sabay po nating papurihan ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung inyong mga katabi, kahit wala po kayong ngipin. Pakisabi sa mga katabi, mahal ka ng Diyos. Ayan. Ano po bang ipinagdiriwang natin sa araw na ito? Bukod po sa kapistahan ni San Lorenzo, ang unang Pilipinong santo, ang ating simbahan po dito sa Quiapo, ay ipinagdiriwang ang anibersaryo ng dedikasyon ng simbahan na ito. 36 years ago, itinalaga ang simbahang ito upang maging tahanan ng Diyos. Itinalaga upang ang bayan ay makaranas ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng mga sakramento,
at iba pang mga serbisyo na inihahandog ng mga naglilingkod dito. Ang Quiapo ho ay tahanang itinalaga upang maranasan ng mga tao ang mapagkalingang presensya ng Diyos. Hindi lamang po ito isang gusali, ito ay lugar kung saan tayo tinatagpo ng ating Diyos. Ang ganda po ng ipinapahayag ng pagtatalaga ng gusaling ito. Ang ganda po ng sagisag ng gusaling ito. Sana hindi lamang po maiwan sa gusaling ito yung ganda. Sana paglabas natin, dala-dala natin yung ganda ng biyaya na ibinabahagi ng Diyos sa pamamagitan ng gusaling ito. Tingnan po ninyo yung inyong mga katabi. Kita na ho ba yung ganda? Alam po ninyo, noong dumaan yung Yolanda sa Leyte, matapos po ng ilang buwan, ipinadala po kami doon. Seminarista pa lang po ako noon. Ang ginawa po namin ay nakinig sa mga kwento ng mga tao. Ang isang kwento po na hindi ko malilimutan ay yung kwento ng nanay ng pamilya na tinuluyan ko. Sabi po niya, matapos daw na dumaan yung bagyo, nung payapa na raw yung kapaligiran, lumabas na raw sila at tiningnan yung sitwasyon ng kanilang bayan. Nakita nila na sirang-sira yung kanilang mga bahay. Kaya isa sa mga una nilang ginawa ay kumuha ng mga pwedeng gamitin para itayong muli yung mga nasirang bahay nila. Habang kumukuha daw sila ng mga materyales, nakita raw nila yung kapilya nila, bagsak din. Sinabi niya sa sarili niya, parang hindi naman okay na okay yung tahanan ko, pero yung tahanan ng Diyos ay hindi okay. Saan kami kukuha ng pag-asa? Kaya, ang una nilang ginawa, itinayo nila yung kanilang kapilya. Nakakatuwa po na sa kabila ng nangyari sa kanila, hindi natinag yung kanilang pananampalataya, hindi binagyo, ngunit kinapitan nila ito upang kumuha ng pag-asa at magbigay din ng pag-asa sa iba sa pamamagitan ng pagtatayong muli ng kanilang munting simbahan. Naniniwala po ako na sa maliit na simbahan na iyon, tunay nilang naranasan at tunay nilang nakatagpo ang Diyos. Tunay nilang naranasan yung pagbibigay ng Diyos ng pag-asa. Siguro may mga panalangin sila na doon nila dinala at dininig ng Diyos. Alam ko rin po na sa pamamagitan ng munting simbahan na iyon, nangusap sa kanila ang Diyos sa pamamagitan ng Eucharistia, narinig nila ang mensahe ng Diyos sa kanila. Binigay sa kanila yung katawan ng Diyos na nagbibigay ng lakas. Alam ko rin po na sa munting simbahan na iyon, masaya nilang tinanggap yung bagong pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Alam ko rin po na sa pamamagitan ng simbahang iyon, muling niyakap ng Diyos yung kanyang bayan na rumihan dahil sa kasalanan sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. At alam ko pong marami pa silang karanasan ng Diyos sa munting simbahan na iyon. Kaya ang naging aksyon nila, nung nakita nila na yung tahanan ng Diyos ay bagsak, muli nating itayo ito upang ang gusaling iyon ay maging paalala sa kanila na may pag-asa dahil na may Diyos na tutulong sa atin. Mga kapatid, doon ko po gustong dalhin yung ating pagninilay sa araw na ito. Ito pong Quiapo Church, ang dambana ng Poong Jesus Nazareno. Marami pong magpapatotoo sa atin na tunay itong simbahan na ito ay sagisag ng pag-asa para sa maraming mga tao. Sa mga taong wala nang makapitan, sa mga may sakit, sa mga naghahanap ng trabaho, sa mga nais pumasa sa exam, sa mga taong maraming problema. Kay Jesus Nazareno po sila kumapit, sa Kanya kumuha ng lakas, sa Kanya kumuha ng pag-asa, kaya nalagpasan ang mga dinalang problema. Kaya ang isang imbitasyon po sa atin sa araw na ito, pangalagaan natin itong tahanan ng Diyos na ito, tahanan ng Poong Jesus Nazareno, upang patuloy na maging gusaling
tagpuan ng Diyos at ng kanyang minamahal na bayan. Igalang po natin, mahalin, huwag hayaang masira at bumagsak upang patuloy na may mapuntahan ang mga taong naghahanap ng pag-asa. Tahanan po ito ng Diyos. Ang ikalawang imbitasyon po sa atin sa araw na ito, pakinggan po natin yung sinasabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Kayo ang gusali ng Diyos. Kailangan nating matandaan na hindi lamang sa gusaling ito nananahan yung Diyos. Sa panahon po nung tayo'y binyagan, bawat isa sa atin ay naging tahanan ng Diyos. Sa panahon ng ating binyag, bawat isa sa atin ay itinalaga ng Diyos upang maging tagapagdala ng presensya niya sa mundo. Sana kung gaano natin nais pagandahin, pangalagaan at mahalin yung gusaling ito, ganon din nawa yung ating mga buhay, naisin nating pagandahin, pangalagaan at mahalin. Huwag nating hayaang masira ang ating buhay dahil sa mga kasalanan. Huwag nating hayaang mawasak yung ating mga buhay dahil sa ating masasamang desisyon. At sana nawa, katulad ng gusaling ito, yung buhay natin ay maging muka ng pag-asa. Hindi muka na wala ng gana. Nawa, maging muka tayo ng pagkakaisa at hindi ng pagkakawatak-watak. Maging muka tayo ng presensya ng Diyos at hindi muka ng demonyo. Tingnan po ninyo yung inyong mga katabi. Anong mukha na po ba yung meron sila? Sabihin niyo po sa kanila, tahanan ka ng Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, dalawang tahanan na sana palagi nating pangalagaan, ingatan at mahalin. Una, ang tahanan, ang ating simbahan. Ang Quiapo Church, ito po ay gusali ng Diyos. Ito po ay tahanan ng Diyos. Ikalawa po, ang ating mga buhay. Ito po ay gusali ng Diyos. Tayo po ay tahanan ng Diyos. Tunay nawa na maranasan ng iba ang pagmamahal ng Diyos kapag tayo ay nakakatagpo. Amen. Tumayo na po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ating pagdiriwang ng pagtatalaga ng ating simbahan, idulog natin ang ating panalangin sa Ama na siyang tumawag sa atin upang maging batong buhay ng kanyang simbahan. Sa bawat kahilingan ng ating tugon, Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. upang ang banal na simbahan sa lahat ng dako ay makapag-alay ng nararapat at magalang na pagsamba. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo.
upang ang lahat ng nagkakatipon sa sambayanan ng simbahan ay makatagpo ng biyaya at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Upang ang mga nangangalaga sa simbahan ay maging matiyaga sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Upang lagi nating igalang ang bawat dambana ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Upang ang mga yumaong kasapi ng simbahan ay magtamasa ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Tahimik nating idulog ngayon ng iba pa nating kahilingan. Mapagmahal na Ama, itinaas mo ang katawan ng iyong anak, ang maluwalhating templo ng muling pagkabuhay. Bilang kanyang katawang mistiko at templo sa lupa, iniaalay namin sa iyo ang aming mga panalangin. Taglay ang pag-asa na makabahagi kami sa gayon ding muling pagkabuhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Purihin ka nawa, O Diyos, sa rurok ng kalangitan, dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Itong anak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Tumayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita namin ng araw nung iyong marapatin, ang tahanang mo ito ay mapuspos sa kabanalan mong angkin. Gawin mong kami maging alay na lagi mong kinalulugdang tanggapin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Niloob mong dito sa gusaling itinayo namin ang iyong sambayan ay lagi mong makapiling sa aming pagdulog upang sayo'y makarating. Dito mo inilalahad at laging ginaganap ang ipinahihiwatig mong pakikiisa sa lahat. Dito mo ipinakikilalang sa amin kanananahan sapagkat kami iyong tinipong sambayanang may mga kapanalig sa buong daigdig at sa katawan ni Kristo ay pawang kaanib na makakapisang ganap sa Jerusalem sa langit. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, Panginoon, mong tunay. O Jesus, aming mahal, ligtas mo kami, anak.
ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kahit magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tayo ang buhay na simbahan sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling nami kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman.
Amen. O Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya. Huwag po ang aming mga kasalanan. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang Amen. kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sa pagwasak nito ng katawan ng Kristo, ay magiging sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus Nazareno, ang ating tagapagligtas, ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sanlibo man aking buhay, bawat isa'y iaalay sa Diyos at bayan kong mahal. Sa sanggalang inyong dangal, isugo mo kahit saan, hamakin man ako't saktan, dalangin ko'y maging tapat. Pag-ibig mo ay sasapat, sanlibo man aking buhay,
sanlibo ring iaalay, sanlibo kong kamatayan, sa palad mo ilalaan. Sanlibo man aking buhay, bawat isa'y iaalay, sa Diyos at bayan kong mahal, sa sanggalang inyong dangal, isugo mo kahit saan, hamakin man ako't saktan, dalangin ko'y maging tapat, pag-ibig mo ay sasapat. Sanlibo man aking buhay, sanlibo ring iaalay, sanlibo kong kamatayan, sa palad mo ilalaan. Sanlibo man aking buhay, bawat isa'y iaalay, sa Diyos at bayan kong mahal, sa sanggalang inyong dangal, isugo mo kahit saan, hamakin man ako't saktan, dalangin ko'y maging tapat, pag-ibig mo ay sasapat. Sanlibo man aking buhay, sanlibo ring iaalay, sanlibo kong kamatayan, sa palad mo ilalaan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, taglayin nawa ng iyong banal na sambayanan ang bunga at kasiyahan dulot ng pagpapala mong bigay, upang ang paglilingkod na aming ginaganap sa pagdiriwang na ito ay matutuhan naming gampanan sa Espiritu at katotohanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para kay San Lorenzo Ruiz at mga kasama. Magsiluhod po ang lahat. Amang mapagmahal, ang iyong anak na si Jesucristo ay nagandog ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng tanan. Kasihan kami ng iyong pag-ibig
upang maihandog ang aming buhay para sa iyo at sa aming kapwa-tao. Inakay rin ng mapagpala mong kamay ang iyong mga lingkod na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasama sa lupain ng Hapon upang tularan ng sakripisyo ni Kristo at ipamansag ang mabuting balita ng kaligtasan. Isinasamo namin na sa pamamagitan ng panalangin ng mga banal na martir na kami maging matatag sa pananampalataya tulad nila at maging kasangkapan ng pagpapahayag ng mabuting balita sa aming bayan at sa mga bansang nasa paligid namin. Dinggin mo ang aming kahilingan at ang tanging biyayang aming hinihingi kaisa ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo lang po sandali. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo at ingat po kayo sa pag-uwi. Maraming salamat po sa mga tumutulong sa ating simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa tumutulong sa patuloy na pagpapagawa at paglilinis ng ating simbahan, at sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda para sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno, ang pagpunta natin sa simbahang ito ay nagpapalalim din sa ating pagmamalasakit sa isa't isa. Sapagkat sabi ko nga ho, tayo ang buhay na simbahan ng Panginoon. At salamat din sa mga naglingkod sa misa upang ipagdiwang ang ika-36 na anibersaryo ng pagkakatalaga ng ating altar at simbahan. At salamat din po sa ating MBBN family. Pwede bang tumayo yung ating mga MBBN family? Ayun po, pasalamat natin sila. Sila po ang katuwang din namin, mga pari. Sila ang nagpapakita kay Jesus sa inyo kapag pumupunta sila sa simbahan. Mukha naman silang Jesus Nazareno po sa inyo. Dahil hindi ho namin kayang mga pari na harapin kayong lahat at ibigay ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya sila po ang aming mga frontliners, ika nga. At gaya ng ating tema sa darating na kapistahan, ibig naming makita si Jesus. Kaya't salamat po sa inyo at salamat sa mga pari at salamat kay Reverend Jess na nagbigay sa atin ng pagninilay sa okasyong ito. Thank you, Reverend Jess. Jesus so ang pangalan ni Reverend, no? Kaya natitiyak ko, naririnig natin at nakikita si Jesus. Tularan si Jesus. May vlog po siya, tingnan niyo po, no? Vlogging po 'yon, no? At ipagdasal natin sa kanyang paghahanda na siya sa awa ng mahal na pong Jesus Nazareno ay maordinahang pari. Ang nais maordinahang pari si Reverend Jess, pumalakpak nga. Pagdasal din natin yung nasa kaliwa. Si Brother EJ na sana rin ay mag-iisang taon na rin po siya dito sa Quiapo at sana sa awa ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, siya rin po ay maordinahan na po bilang diakono naman para lubos-lubos ang biyaya ng ating simbahan. May maordinahang pari, may maordinahang diakono. Ang magdadasal para kay Brother EJ sa paghanda sa ordinasyon, pumalakpak nga. Ayan na, brother, marami ang magdarasal para sa iyo. Amen. No? At muli po, pagdasal natin ng bawat isa. Pagdasal po natin si Monsignor Jose Abriol, ang kura paroko na visionary nung panahon na yon. Niluwagan niya ang simbahan, tinanggal po ang mga poste sapagkat nais niyang palawakin ng simbahan sapagkat alam niya maraming tao ang kailangan pang yakapin ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kasama ni Jaime Cardinal C na nagpasinaya ng ating simbahan. Kaya mapapansin niyo po, minsan lang sa isang taon, mapapansin niyo po may mga kandilang nakasindi sa gilid ng ating simbahan. Tignan niyo po yung nasa gilid po. Yan po yung sumasagisag sa mga haligi
ang mga krus na pinahiran din ng banal na langis na pinapaalalang tayong lahat. Ang gusaling ito, sabi nga ni Reverend Jess, ay banal. Tayo rin bilang simbahan ni Kristo, katulad ni San Lorenzo Ruiz, ay tinatawag maging banal at kawangis ni Jesus Nazareno. Nawa ang lahat ng pumapasok sa simbahang ito, ang lahat ng kaisa sa pagdiriwang ng banal na misa, lalo na sa simbahang ito, tunay na pagpalain at gabayan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya't bigyan natin uli ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tumayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang poong may kapal ng langit at lupa na tumipon sa inyo sa pagtatalaga ng tahanang ito sa ngalan niyang dakila, sa paggunita ng pagtatalaga ng simbahang ito, ay maggawad nawa sa inyo ng nag-uumapaw niyang pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Gawin nawa niya kayong maging kanyang tahanan na pinamamahayan ng Espiritong Banal na tumipon sa mga nagkahiwa-hiwalay at kay Kristo ay pinag-isa ang tanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa kayong dinalisay upang panahanan ng poong may kapal ay magkamit ng ligayang pamana kailanman sa tanang mga banal ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.
sa banal na biyaya, dinahal ng daigdig, kayo maging dakila. Purihin ka, Lorenzo, at ang iyong mga kasama, alaga ng may kapal, sa gisag ng pag-asa, sa rosaryo ng Birhen, kami iyong kasama, iyo ang aming puso, Lorenzo de Manila, iyo ang aming puso, Lorenzo de Manila. Ipapunili natin mga kasamang martir sa lupa at sa langit, sila'y dadakilain. Salamat sa may kapal, sa banal na biyaya, dinangal ng daigdig, kayo maging dakila. Purihin ka, Lorenzo, at ang iyong mga kasama, alaga